Part 140, Gretchen. Magandang oras sa inyong lahat mga kasummer. Handa na bang inyong mga puso? Dahil sa gabing ito, ang tahimik na daan patungo sa mansyon ng mga Yamato ay nabalot ng tensyon at amoy ng pulbura. Isang biglaang aksidente, isang madilim na shortcut, at isang nakakabinging putok ng barel. Ito na nga ba ang huling sandali ni Gretchen at ng kanyang dinadala? Habang sa Demetrio ay pilit na hinahabol ang oras, tila mas mabilis ang kamay ng tadhana o mas tamang sabihin ang kamay ng isang traidor na nagkukubli sa likod ng pagmamalasakit. Sino ang tunay na kalaban at hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ama para sa kanyang pamilya kung ang mismong kadugo ay handang pumatay para sa kapangyarihan. Kapit lang, dahil magsisimula ng habulan sa pagitan ng pag-ibig at kasakiman. Simulan na natin. Napasulyap si Gretchen sa labas ng bintana at dahil may naunang sasakyan sa kanila kung saan lula ng ibang bodyguards ay hindi niya masyadong makita kung anong nangyayari sa unahan. Ilang saglit pa isa sa mga bodyguards na kasama niya ang kumatok sa bintana ng passenger seat. Pinagbuksan to ng mga kasamahan. Anong nangyayari? Tanong ng lalaking kasama niya sa loob ng kotse. May aksidente sa unahan kaya hindi tayo makakadaan. Siguro sa shortcut na lang tayo para makauwi na si Ma'am Gretchen. So hestyon ang nasa labas. Lumingon naman sa kanya ang guard na nasa passenger seat. Ayos lang po ba Ma'am Gretchen kung sa ibang kalsada tayo dumaan? Magalang nitong tanong. Sandali siyang nag-isip. Nais pa rin niyang umuwi, lalo pat nakaramdam siya ng antok. Okay lang, sagot niya. Agad minaniobra ng driver ang sasakyan pa uli sa lugar na yon. Hinugot naman niya ang kanyang cellphone at itinext kay Demetrio ang nangyari. Ilang sandali pa binabaybay na nila ang tahimik na daan. Walang masyadong kabahayan at tayong sodium lights lang ang makikita sa gilid ng daan. May ganito palang daanan papunta sa mansyon? Curious niyang tanong. Opo, Ma'am Gretchen. Matagal na po ang daang ito kaya lang di kami madalas nagagawi dito dahil na rin sa walang surveillance camera sa paligid. Sagot ng lalaking kasama niya. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat lugar na nadadaanan nila. Ilang sandali pa muli siyang nagtaka nang huminto ang sasakyan sa ikalawang pagkakataon. Anong nangyayari? Tanong ng bodyguard na nasa passenger seat sa driver. Hindi ko po alam. Bigla na lang huminto ang naunang kasama natin. Dinampot ang cellphone at agad na nag-dial ng isang partikular na numero. Roger, anong nangyayari sa unahan? May nakaharang sa daraanan natin. Bumaba pa ang mga kasamahan natin para mag-check. Standby lang muna kayo. I will wire you the situation. Di na nito natuloy ang balak nitong sabihin nang makarinig sila ng isang putok. Nanlaki ang mga mata ni Gretchen sa gulat at napasulya pa sa labas. Is that a gunshot? Kinakabahan niyang sambit. Marahas namang napalingon sa driver ang personal bodyguard na naka-assign kay Gretchen. Atras, kailangan natin ilayo ang asawa ni Master Colin dito? Malakas itong sambit. Sandali siyang sinulyapan ng driver bago ito nagsalita. Kumapit po kayong maigi, Miss Gretchen. Bibilisan ko ang pagpapatakbo para mabilis tayong makalayo dito. Sisiguraduhin po namin na ligtas tayong makakaalis. Pero may mga baril sila. Puno ng kaba niyang sambit. Huwag po kayong mag-alala, bulletproof po ang sasakyan, kaya po hindi tatagos ang bala nila. Sagot naman ng isa. Tumango si Gretchen at napahawak sa kanyang tiyan. Ilang linggo pa lang ang lumipas, magmula nang dumaan siya sa isang hindi kaaya-ayang pangyayari na muntik ng kumitil sa buhay nilang mag-ina, tapos meron na naman ngayon. Mariin siyang napapikit habang taimtim na nagdarasal na malalampasan nila ang panganib. Kinuha niya ang kanyang cellphone, sinubukan tawagan si Demetrio pero hindi to sumasagot. Wala na siyang nagawa pa kundi i-text ang lalaki habang nakikipaghabulan sila sa mga taong nais pumaril sa kanila. Shit! Tinamhaan yung gulong! Sigaw ng driver. Gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Sigurado siyang di na maganda ang lagay nila. Nilinga niya ang tingin sa paligid hanggang sa mahagip niyang isang maliit na una na inalis ng lalaki na umupo sa passenger seat. Agad na iyong dinampot at nilagay sa ilalim ng kanyang damit para protektahan ang kanyang tiyan. Gumapang ang personal bodyguard ni Gretchen papunta sa kinaroroonan niya at bago pa man siya makahuman niyakap pa siya ng lalaki kasabay ng pagbangga ng sasakyan nila sa railings ng kalsada. At dahil mabilis ang takbo ng kotse nila, malakas din ang impact ng pagkakabangga.
Tumilapon siya papunta sa unahan, pero dahil iniharang ng bodyguard ang katawan nito para hindi siya masaktan, ito ang napuruhan. Nakita pa niya ang tumatagos na dugo sa sugat nito sa tagiliran. Nanlaki ang kanyang mga mata na hinawakan ng bodyguard. Kung hindi dahil sa lalaki, siya ang matutusok ng tubo and worse, sa tiyan niyon tatama at malaki ang posibilidad na matatamaan ang anak nila ni Demetrio. Mariin siyang napapikit at huminga ng malalim para humugot ng lakas. Hindi yun ang oras para umiyak siya. Kailangan niyang makalabas doon at makahingi ng tulong. Nahihilo niyang binuksan ang pintuan ng kotse sa gawin niya. Sakto naman tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya si Demetrio ang tumawag dahilan para mabuhayan siya ng loob. Agad niyang sinagot ang tawag ng lalaki. "What's happening, Gretchen? Ayos ka lang ba? Did you got hurt? Nasaan ka na ngayon? Please, wife, tell me you and our baby are fine." Puno ng pag-aalala nitong wika. Bahagya siyang napangiti sa kabila ng sitwasyon niya. Akmang magsasabi sana siya nang bigla na lang may isang kamay ang tumakip sa kanyang bibig at sapilitan siyang kinaladkad papalayo sa sasakyan. "Gretchen?" Tawag ni Demetrio sa kanyang asawa pero wala nang sagot mula dito. All he could hear were muffled noises na unti-unti na ring nawawala. "Answer me, Gretchen. What's going on?" Nang wala pa rin siyang sagot na nakuha mula dito, agad na gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. Sakto naman pumasok si Jomar na may dalang folders. Napansin nito ang aligaga niyang itsura kaya agad siyang nilapitan ng lalaki. "May problema po ba, Master Colin?" Nag-aalala nitong tanong. "Gretchen isn't answering my calls." Kinakabahan niyang wika. "Baka naman po busy lang. Balita ko in demand si Mrs. Yamoto sa mga direktor na may malalaking pangalan na sa showbiz industry ngayon." Pampalubag loob ni Jomar. Binuksan ni Demetrio ang mensahe na ipinadala ni Gretchen sa kanya ilang minuto nang nakalilipas. Abala siya sa conference room kanina kaya hindi niya nasagot ang text nito. Nang buksan niya ang mensahe, mas lalo lang nadagdagan ang pag-aalala niya. That is not the case. She is already in her way home and we lost our conversation. Mahina niyang sambit. Agad niyang tinawagan ang iba niyang mga bodyguards para i-check ang dalawang kalsada na pwedeng daanan ni Gretchen kasama ng mga bodyguards. Ang unang daan may naganap na aksidente, kaya nga nang sabi ni Gretchen, kaya dumaan sila sa isang shortcut. Ilang sandali pa, tumawag na ang pangalawang batch ng bodyguards sa kanya. "Master Colin?" Namatay po lahat ng bodyguards na kasama ni Miss Gretchen at kasalukuyan po siyang nawawala. Tila binagsakan siya ng langit sa kanyang narinig. Bago pa lang itong tinangay ni Gary at Teresa, tapos muli na naman tong mawawala. "Try checking the whole vicinity and find any possible clues. Papunta na ako dyan." Aniya at patakbong lumabas ng opisina. Agad siyang nagmaneho papunta sa lokasyon na pinangyarihan ng aksidente. Gaya ng report na nakarating sa kanya na ubos sa mga bodyguards na nakatoka sa pagbabantay sa kanyang asawa at ang tanging nakuha na lang niya ay ang basag na cellphone ni Gretchen na nahulog sa kalsada malapit sa kotse kung saan to nakasakay. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Kahit ano pang examine niya, walang surveillance cameras dahil liblib ang lugar na yon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone ni Gretchen. Whoever did this must have immense power and courage to do so. Dispatch all of our men to search the whole area at maging sa karatig lugar. Inform the two old people at the mansion that I won't be home. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nahanap ang asawa ko at sasama ako sa paghanap sa kanya. May diin niyang bigkas. "Pero Master Colin, masyadong delikado kapag sasama pa kayo sa paghahanap." Singit ni Jomar. Dahil sa nakita niyang pag-aalala at takot sa mukha ng kanyang boss nang umalis to sa kanyang opisina, kanina napagpasya niyang sundan ng lalaki para siguraduhin na ligtas itong makakarating sa destinasyon nito. "Wala akong pakialam, Jomar. It's my wife and my child's safety I'm after." Matigas na sagot ni Demetrio. Muntik nang mawala sa kanya ang kanyang mag-ina nung nakaraan. Hindi siya mapapakali kung mananatili lang siyang nakaupo sa mansyon at maghihintay ng update sa paghahanap kay Gretchen. Hindi niya kakayanin kung mawawala sa kanya si Gretchen. "Kung ganon, sasamahan ko na lang po kayo. Ako na ang magmamaneho ng sasakyan. Hindi po maganda sa inyo na magmaneho habang marami kayong iniisip." Hindi na nakipagtalo pa si Demetrio at sumang-ayon na sa sinabi ni Jomar.
Habang ang mga tauhan naman ay abala sa paghahanap sa kanyang asawa, agad niyang inutusan si Jomar na ipagmaneho siya papunta sa location na isang taong alam niyang malaki ang maitutulong sa kanya dahil sa ngayon wala siyang tiwala sa mga taong tumulong sa kanya nung unang nawala ang asawa niya. "What can I do for you, Mr. Yamoto?" Tanong ng isang lalaki na blonde ang buhok. Nilapag niya ang larawan ni Gretchen sa mesa nito. "This is my wife and she is missing. I need your help to find her. Magbabayad ako ng kahit na magkano basta may balik mo lang sa akin ang asawa ko." Kinuha nito ang larawan ni Gretchen at matamang pinagmasdan. "I need the names of the people connected to you and your wife. It will make my work faster than usual." Tumango siya at sinenyasan si Jomar. Umupo naman ang lalaki sa kanyang tabi at inilapag ang isang tablet kung saan nakasulat na lahat ng impormasyon tungkol sa kanilang mag-asawa. "This is my family, and this one is from the Okomori Empire and Isolde. They are my wife's family." Agad nakarating kina Daichi at Marie at maging kay Grandma Hermania ang pagkawala ni Gretchen. Inutos naman ng uli ang paghahanda ng sasakyan at ng mga tauhan nila para tumulong sa paghahanap. "Saan po kayo pupunta, Mommy?" Tanong ni Warren nang nakasalubong niya ang kanyang ina na mukhang nagmamadali. "Kailangan kong pumunta kay Marie para alamin kung anong nangyayari sa kanya sa paghahanap kay Gretchen." Halos maiyak na sambit ng ginang. Nagsalubong ang kilay ni Warren sa sinabi ni Hermania. "Bakit? Ano bang nangyari kay Gretchen?" "May kumidnap sa kanya, Warren. Habang pauwi siya galing sa trabaho, may mga humarang sa kanila at tinangay nila si Gretchen matapos patay ng mga bodyguards na kasama niya." Nag-hysterical na wika ng ginang. Agad namang dinalohan ni Warren si Hermania. "Try to relax, Mom. Baka kung anong mangyari sa inyo dahil sa labis na pag-aalala. Hindi yun magugustuhan ni Gretchen kung sakali. Alo niya dito." Mukhang epektibo naman ang pamamaraan niya dahil susubukan ng ginang kontrolin ang emosyon nito kahit paman bumabaha na ng pag-aalala dito. "Ang mabuti pa, sasamahan kita papunta sa mansyon ng mga Yamoto. Nais ko rin makabalita ng sa ganon agad kong maisip kung anong tulong na po pwede kong ibigay bilang suporta." Napatango-tango naman si Hermania sa kanyang narinig. "Mabuti pa nga at sumama ka na muna sa akin. Pagpaliban mo muna ng trabaho sa opisina. Minsan ang niligtas ni Gretchen ng buhay ko at para ko na rin siyang pamilya." Huminga na malalim si Warren bago marahang tinapik ang likuran ng ginang. "Huwag kang mag-alala, Mom. Malakas at matapang si Gretchen. Higit sa lahat, matalino siyang tao kaya't malalampasan niya kung anumang nangyayari sa kanya." "Sana nga, Warren. Sana nga." Nang oras din yon, agad silang bumiyahe papunta sa mansyon ng mga Yamoto. Halos magagabi na makarating sila sa lugar. Agad silang sinalubong ni Daichi at Marie. "May update na ba tungkol kay Gretchen?" Bungad ni Hermania. Malungkot na umiling ang dalawa. "Hanggang ngayon hindi pa tumatawag sa amin si Colin. Basta ang alam ko, sumama siya sa paghahanap." Si Marie ang sumagot. "Ano bang maitutulong ko, Mrs. Yamoto? Sabihin mo lang sa akin," singit ni Warren. Napasulyap si Marie sa lalaki bago siya nagsalita. "Sa ngayon wala pa, Warren. Ang tanging magagawa lang natin maghintay dahil si Colin mismong namamahala sa paghahanap ng asawa niya at hindi siya basta-basta nagpapalabas ng detalye kaya wala rin akong ideya." "Bakit naman ganon, Marie? Sana bigyan din tayo ni Colin ng balita tungkol kay Gretchen. Hindi mariresolba ang problema hanggat sinusolo niyang lahat." Malungkot na tura ni Hermania. "Tama si Mommy. Dapat humingi ng tulong si Colin sa atin. Handa naman kaming magpaabot ng kung anong kakailanganin niya." Segunda ni Warren. "No need for that." Lahat sila napalingon sa bago dating na walang iba kundi si Colin. Makulimlim ang ekspresyon ng mukha nito sa kabila ng pagod at pagkabalisa. Unang lumapit si Marie sa kanyang apo. "Colin, ano na ang balita? May lead na ba kung nasa na si Gretchen?" Tanong ng ginang. Marahang umiling si Demetrio. "Wala pa rin hanggang ngayon, Grandma." Tuluyan ang napaiyak ang dalawang matanda sa naging balita niya. Bakas naman ang pag-aalala sa mukha ni Daichi pero pinili niyang maging kalmado at inalalayan si Marie na maupo sa pinakamalapit na sofa. "Hayaan mong makatulong kami sa paghahanap sa kanya, Colin. Magpapadala din kami ng mga tauhan para sumama sa paghahanap kay Gretchen nang sa ganon mas mapadali ang papoproseso gaya ng nangyari nung nakaraan. Hindi ba't nagtutulungan din tayo noon?" Singit na ni Hermania sa usapan.
Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Demetrio bago umiling. May mga tauhan na akong kumikilos para maghanap sa kanya at sapat na yun sa ngayon. Pero Colin, wag po kayo mag-alala, Grandma. Sa susunod na araw kapag hindi nahanap si Gretchen, ay magdadagdag ako ng tauhan at hihingi na ako ng tulong sa inyo. Sa ngayon, hindi natin po pwedeng ubusin ang lakas ng mga tauhan ninyo. I'm afraid this will be a long run at hindi ako po pwedeng maubusan. Pagdadahilan ni Demetrio, na mukhang nakuha naman na matandang babae ang punto niya, pero katunayan sinadya niyang di kumuha ng tauhan na kasama sa naganap sa asawa niya noon. He sensed that there must be a mole in his group of bodyguards or from the people whom Warren and Anthony sent. Pero kung siya lang tatanungin, mas malakas ang kutob niya na may kinalaman si Warren sa nangyari noon at ngayon. Isang malaking lead ay ang pagpunta nito sa kanilang mansyon ngayon and he is sure his fishing informations nang sa ganon makapaghanda ito. Pero sadyang wala pala talaga siyang ebidensya para patunayan ang kanyang hinala. Oras lang na malaman niya na may kinalaman ng lalaki, hindi niya to sasantuhin. Kahit sabihin pang anak ito ni Grandma Hermania, there will surely be a bloodbath. And maybe, that will be the time that he will put the justice in his own hand. Masyadong naging mahigpit si Master Colin tungkol sa kanyang planong paghanap kay Miss Gretchen, Master Warren. Ano nang susunod nating gagawing hakbang? Tanong ni Omar na kasalukuyang nasa driver's seat. Isang tipid ng ngisi ang sumilay sa kanyang labi. Just let him be. Wala na rin naman siyang magagawa pa. Kaswal niyang tugon. Subalit di naman nawawala ang pag-aalala sa sistema ni Omar. Pero sigurado po ba kayo na hindi niya malalaman ang ginawa natin? Malalagot po tayo oras matuklasan ni Master Colin na tayong gumawa ng insidente. Shh! You're way too talkative tonight, Omar. Walang makakaalam kung walang magsasabi. Isa pa, I'm doubting if he will go ballistic if ever he finds out na ako ang mastermind. Masisirang relasyon nila ni Mommy and I know he cannot afford to do that. Puno ng kumpiyansang wika ni Warren. Ginawa na niya yun, noon pa man ang lahat para mawala sa landas niya si Gretchen, pero sadyang napakailap ng malas sa babae at lagi itong nakakaligtas. Daig pa nitong may kasamang guardian angel na siyang tagapagligtas. Nakahinga naman na maluwag si Omar sa naging sagot ni Warren. Kahit batauan siya ng lalaki, nag-aalangan pa rin siya sa ginagawa nila. Natatakot si Master Colin. Hindi niya alam kung bakit tila hindi ganon ang nararamdaman ng boss niya. Ano na pong gagawin natin sa bihag, Master Colin? Papatay niyo na ba siya kaagad? Huminga na malalim si Warren bago napasulyap sa DNA test result na isinasagawa niya noong nakaraan. Pagkabukas niya sa resulta, tumambad sa kanya ang isang hindi kaaya-ayang impormasyon. Gretchen is indeed his niece at mukhang sinadya ni Colin na hindi ipaalam sa kanila ang totoo dahil sa takot na may mangyaring masama sa asawa nito. But too bad, the up above doesn't want to hide it forever and he managed to see it in time. Sa resultang yon, mas lalong magiging mapanganib na kaaway si Gretchen. Bukod sa paborito to ng kanyang ina at sadyang matalinong babae, malakas pa ang backup nito na walang iba kundi si Colin. With just a snap of a finger, makukuha ni Gretchen sa kanya ang buong Okumori Empire at hindi siya makakapayag na mangyari yon. Ilang taon ang tiniis niya para lang makarating sa kung nasan man siya ngayon. Tapos, makukuha lang sa kanya ng ganun lang kasimple? Ngayon pa, kung kailan, hawak na niya ang kalahati ng shares at mahina ng katawan ng kanyang ina. No way! Kung kailangan niyang pumatay, gagawin niya yun basta manatili lang siya kung nasan man siya ngayon. But killing Gretchen in an instant was a bit merciful. No, di natin tatapusin agad ang kanyang buhay. Malumanay niyang wika. Gulat na napalingon si Omar sa kanyang boss. Kung ganon, ano po palang plano ninyo sa kanya? Huminga na malalim si Warren bago itinago pabalik sa folder ang test result. Sumandal siya sa upuan ng kotse at napatingin sa labas. Masyadong ginulo ng batang yun ang utak ko. Maayos sanang lahat pero bigla na lang siyang lumitaw. Kaya hindi sapat ang patayin siya kaagad. She needs to suffer a bit para naman makabawi ako sa perwisyong dala niya sa buhay ko. Paano kung mahuhuli tayo ni Master Colin bago natin matapos ang buhay ng bihag? Bakit ba takot na takot ka sa kanya? Ako ang mas nakakaalam kung ano magiging reaksyon niya. Alam naman po natin kung anong kayang gawin ni Master Colin, Master Warren, at isa pa halos lahat naman natatakot sa kanya. Isang mahinang tawa ang kumawala sa bibig ni Warren. What you are worrying won't happen. Sigurado ko mababaliw siya sa paghanap sa asawa niya.
In that way, his business will also collide down with him as he loses his focus. Pati si Aurora mababaliw din ng lubusan at di na makakalabas pa ng medical facility yon. My mom's health will surely deteriorate due to stress and worry, and the last one who will be standing at the top was none other than me. Aniya sa nagniningning sa kasiyahang mga mata. He will prove it to everyone that he wasn't a weak leader, na kaya niya ring pamunuan ng Komori ang umpire na hindi umaasa sa kahit na sino man, na kaya nilang maging numero uno at malampasan ng mga Yamato sa pamamahala niya. At higit sa lahat, papatunayan niya sa kanyang ina na mas magaling siya kaysa sa yumaong niyang kapatid na si William na siyang paborito ng ginang. At doon nagtatapos ang ating kapanapanabik na bahagi para sa oras na ito. Nakakapanindig balahibo, hindi ba? Habang si Demetrio halos baligtarin na ang mundo, mahanap lang si Gretchen. Hindi niya alam na ang ahas ay nasa loob lang pala ng sarili nilang bakuran. Nakakalungkot isipin na dahil sa silaw ng kapangyarihan at inggit, nagagawang itapon ni Warren ang halaga ng tunay na pamilya. Isang inosenteng buhay at isang sanggol ang nakataya, lahat dahil sa ambisyon na maging numero uno. Ang aral ng episode na ito, ang tunay na tagumpay hindi nasusukat sa taas ng posesyong narating mo o sa dami ng shares na hawak mo sa isang kumpanya. Ano ang silbi ng pag-upo sa trono kung ang pundasyon nito ay binuo mula sa dugo at traidor na paraan? Sa huli, ang kasamaan ay walang permanenteng taguan at ang hustisya ay laging humahanap ng paraan para lumabas sa liwanag. Ano kaya ang sasapitin ni Gretchen sa kamay ng sarili niyang tiyuhin? At kailan kaya magtatagpo ang landas ni na Demetrio at Warren sa isang madugong pagtutuos? Huwag kayong bibitiw dahil lalong umiinit ang labanan sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, ang tunay na kayamanan ay nasa katapatan, hindi sa kasakiman. Hanggang sa muli.